Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo, sa mga kapatid na mga Bisaya, maayong hapon sa tanan, karigiti padak nga Ilocano, naimbag nga malam kada kayo amin kakabsat. We are now about to end the second day of our Holy Week journey towards Easter. Kaya bago matapos ang araw na ito ay marapat lamang na bigyan natin ng pagkakataon, pagpulay-pulayan muli ang salita ng Diyos na patuloy na magsisilbing gabay sa atin sa ating paglalakbay bilang kanyang mga alagad. So I am inviting everyone to prepare ourselves before God at let us feel God's presence as we sing Heart of Worship. Sabayan nyo kami mga kapatid, Heart of Worship. It's all about you, Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy ka naming pinapasalamatan at pinupuri sa patuloy mong paggabay sa amin sa araw-araw. Our worship is truly above you, O God, through our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nandito na naman kami upang pakinggan ang iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso at isipan at patuloy mo kaming hubugin na maging ganap at kaaya-aya sa iyong harapan. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, O God, our rock and our salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay San Juan sa Kabanata 2, talata 13 hanggang 24. Mahirap ng Tagalog. John chapter 12 verses 13 to 22. John chapter 2 verses 13 to 22. Ito ang nakasaad mga kapatid. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus.
Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. Pagkatapos ng matagumpay na pagpasok na Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa asno, na yun yung sinelebrate natin kahapon mga kapatid, ayon sa ilang mga biblical historian, ang ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad ay nagpalipas ng gabi sa Bitanya. So dito nakatira ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. So about 3 kilometers away from Jerusalem. So doon nagpalipas ng gabi ang Panginoong Hesukristo. At marahil, dahil kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo yung magkakapatid na ito, marahil sa bahay nila tumuloy ang Panginoon at ng kanyang mga alagad. At kinabukasan nun, araw ng Lunes, so parang araw na ito, bumalik ang Panginoong Jesus sa Jerusalem at dito niya nakita ang mga hindi magandang nangyayari sa loob ng templo ng Jerusalem. Alam naman natin mga kapatid na ang templo ay bahay-sambahan. Ngayon ang tawag natin ay simbahan o kaya kapilya. Ano ang nakikita natin mga kapatid sa loob ng simbahan? At ano ang inaasahan mong ginagawa ng mga tao sa loob ng simbahan o templo o kapilya? Siyempre, mga tao ay nananalangin, sumasamba at nag-aalay. Nakikita natin ang mga taong naglilingkod sa Diyos, mga banal na mananampalataya. Unfortunately, mga kapatid, ayon sa ating Ebanghelyong binasa, iba ang nakita ni Jesus na ginagawa ng mga tao sa loob ng templo. Imbis na nananalangin at sumasamba, andun sila nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati. Andun din ang mga nagpapalit ng salapi, mga money changer. Kaya nagalit si Jesus at pinagsabihan niya ang mga nandun na huwag gawing palengke ang tahanan ng kanyang ama. So, alam niyo kasi mga kapatid, ang templo ng Jerusalem ay hindi kagaya ng mga simbahan natin ngayon. Ito ang kaibahan. Na pagpasok mo, di ba ngayon, pagpasok mo pa lang sa main entrance ng ating mga simbahan ngayon ay sanctuary na agad. Nakikita mo na yung mga church pews, and din sa harap ay altar kung saan pumupunta yung mga nagli-lead ng worship. Ganon yung simbahan natin ngayon. Pero ang templo ng Jerusalem ay iba ang itsura. Malaki ito, malawak, at may mga division. May outer court, may inner court, mayroon pang holy place, at ang pinaka loob ng templo ay yung tinatawag nila na Holy of Holies. At sa bawat bahagi ng mga lugar sa loob ng templo, mga kapatid, ay may mga tao lang na pwedeng makapasok. So, hindi kung sino-sino lang ang nakakapasok sa loob ng templo. So, halimbawa, kung galing ka sa labas at papasok ka sa loob ng templo, ang unang mapapasukan mo ay yung outer court. Na kung saan, sa plaza na yon, sa court na yon, ay pwedeng pumasok lahat ng tao, Hudyo man o Hintil.
So, tapos sa within the outer court, mayroon pintuan na naman na papasok uli sa inner court, yung mas plaza na mas nasa loob ng templo, na kung saan ay pwedeng pumasok doon ay mga Hudyo. So, sa inner court, hindi na pwedeng pumasok doon yung mga hintil. Bawal na sila doon. At mula pa sa inner court, may pintuan na naman na papasok pa uli sa mas exclusive na loob ng templo. Doon ay mga pari lamang ang pwedeng pumasok. So, hindi na pwedeng pumasok doon yung mga ordinaryong Hudyo lamang. At sa loob nun, mayroon na namang pintuan, may entrance na naman na papunta naman, papasok na naman, hanggang sa makarating sa pinaka loob ng templo na ang tawag doon ay Holy of Holies. Na ang napipiling high priest, mataas na pari na lang ang pwedeng pumasok doon. Para sa tradisyon nila, siya yung representative ng mga pari o mga leader ng Judaismo na makikipag-usap kay Yahweh doon sa Holy of Holies, doon sa loob ng templo. So, ganito ang itsura ng templo. So, depende kung sino ka, doon nakabatay kung saan ka lang pwedeng pumunta sa loob ng templo. So, ang bahagi kung saan nakita ni Jesus ang mga taong nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at yung mga nagpapalit ng salapi ay pinapaniwalaang doon yun sa outer court. Yung unang mapapasukan pag pumasok ka ng templo. Tingnan natin mga kapatid. Anong mga hayop ang tinitinda nila? Baka, tupa at kalapati. Di ba yun ang madalas na dinadalang alay ng mga tao sa templo? Ito yung mga sacrificial offering na ibinibigay nila sa pari at mga iyon ang iniaalay ng mga pari kay Yahweh para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. So sa tradisyon kasi ng Judaismo, mga kapatid, ang alay na mga hayop, yun yung pinapadugo nila, kinakatay nila, sinusunog nila na pantubos sa kasalanan. Depende rin kung gaano kabigat ang kasalanan ng isang Hudyo. So kung ang kasalanan mo ay pumatay ka ng tao, sasabihin sa iyo ng pare, magdala ka ng baka. Yun yung pantubos mo sa kasalanan mo. So kung medyo mas magaan konti, halimbawa nagnakaw lang, sasabihin ng pare, mag-alay ka ng tupa. Kung ang kasalanan ay nagsinungaling lang, magaan, pwede ng kalapati, yun na yung ialay mo para mapatawad ang iyong kasalanan. Pero mga kapatid, hindi basta-basta baka o tupa o kalapati ang dapat iniaalay. Dapat ang dalhin nila ay yung walang kapansanan. Kasi kung may kapansanan yung baka nila, hindi pwede na ialay. Kung may imperfections, dapat yung mataba, perfect. Kaya ang ginagawa ng admin ng templo para masiguro na walang makalusot na alay na di karapat-dapat, doon pa lamang sa may entrance ng templo ay may nakatalaga ng inspektor. Parang LTO ba, mga kapatid? Na kapag magparehistro ka ng sasakyan mo, nag-i-inspect kung kumpleto ba yung mga bahagi ng sasakyan mo. Halimbawa, motor. Mayroon ba siyang side mirror? Mayroon ba siyang functioning ba yung busina, ilaw? Mga ganon. Ganon din yung inspektor doon sa entrance ng Jerusalem. Tinitignan kung may kapansanan o may diferensya ang hayop na iniaalay. Marahil yung inspector, oops, pila yan, di pwede. Oops, mas maliit ang isang tainga niyan, di pwede. Oops, bingi ang baka mo, di makarinig. Oops, duling ang kalapati mo.
Minsan, mga kapatid, paano di mapilay ang baka nila? Ang layo-layo ang pinanggalingan nila. Napagod na ang nagdala, tapos sasabihin ng inspektor, di pwedeng gawing alay ang baka mo kasi pilay. Kawawa naman. Tapos, sinasadya pa nilang istriktuhan ang pagsita. Ayon sa mga komento ba, sinasadya nilang istriktuhan ang pagsita para mapilitan na lang ang mga tao na bumili na lang ng mga tindang alay doon sa loob ng templo. Kaya maraming mga Hudyo noon na pumupunta na lang na imbes na magdala na ng mga hayop, bibili na lang sila doon sa templo. Di na sila napagod magdala, sigurado pang hindi marireject ang alay nila. Pero ito yung tanong, mga kapatid. Saan kaya kumukuha ng supply na baka, tupa at kalapati ang mga nagtitinda roon? Di ba? Saan nanggagaling yung itinitinda nilang mga hayop? Alam na this, mga kapatid. Savings. Paano? Halimbawa, sa isang araw ay may 5 Hudyo na pumunta sa templo na may kasalanang malaki. At ang kailangan nilang ialay ay, halimbawa, baka. 5 Hudyo yun. So, 5 baka, dinala nila sa Jerusalem. Kung ikaw ang pare na nabunot na mag-alay ng mga offering na yon, anong gagawin mo? Katayin mo yung 5? Nakakapagod yun, mga kapatid. Baka pwedeng sabihin ng pare, isa na lang ang iaalay ko. Di man makakapunta yung may-ari ng baka sa altar kung saan susunugin. Di man niya makikita. So, isa na lang ang susunugin ko. I-offer ko. Savings na yung 4. Punta na doon sa tindahan, doon sa outer court. Ibebenta ulit sa mga taong bibili ng pang-offer na mga hayop. Pero mga kapatid, hindi ito proven. Ito ay chismis lang naman doon sa templo. Bakit may nagpapalit ng salapi doon? Kasi daw, mga kapatid, hindi lahat ng currency ay pwedeng ialay sa templo. Mayroon daw clean and unclean currency. May malinis at maruming currency. So, 2 currency lang daw ang pwedeng ialay sa templo. Ito ay yung mga Galilean shekel at saka yung sanctuary shekel na tinatawag nila. Kaya yung mga galing sa mga malalayong lugar na ang dalang mga pera, currency na pera nila ay hindi Galilean shekel o sanctuary shekel, kailangan nilang ipalit sa currency na pwedeng ialay doon sa templo. Ganon pala, mga kapatid. Kaya mayroong may mga nagpapalit ng salapi doon para sa mga tao na mag-aalay din ng pera. Magkano ang rate ng palitan? Siyempre, sadya nilang tinataasan ang value ng currency ng pag-alay na nila na pera, lalo na kung marami ang mga tao sa panahon ng mga piyesta ng Passover. Tinataasan ang rate ayon sa gusto nila. Kontrolado nila yung rate ng palitan ng pera. So in short, mga kapatid, may corruption. Ginawa nilang negosyo, ang dapat na banal na transaksyon sa templo, nagsamantala sila sa mga gawaing panrelihiyon ng mga tao. May panluloko, may panlilinlang. It's all hypocrite sila. Ginawa nga nilang palengke ang tahanan ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang galit ng ating Panginoong Hesus, imbes na panatilihing malinis, maganda at banal ang tahanan ng Diyos, dinumihan nila. Hinayaan lang nilang, tinataihan lang ng mga hayop. Mas pinapahalagahan nila ang pera, negosyo at kasakiman. Nilamon sila ng maruming
sistema. Ngayon, ito ang tanong. Ano ang ipinapaalala sa atin ng Diyos sa hapong ito? Dalawa lang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Una, kinukumusta niya ang ating mga simbahan. Kumusta ang pagtrato natin mga kapatid sa ating mga simbahan o kapilya? Pinapahalagahan ba natin talaga ang simbahan bilang tahanan ng Diyos? O sa tingin natin ay parang ito ay ordinaryong lugar na lang at parang di na natin nararamdaman ang presensya ng Diyos sa loob nito? Pero ngayon, alam ko na namimiss na natin ang ating mga simbahan, mga kapatid. Gusto na nating magsimba na sama-sama, malaya, at walang kinakatakutang panganib. Pero alam nyo, mga kapatid, naghihirap na rin ngayon ang maraming simbahan. Ito yung realidad, actually. Kasi, alam nyo kung bakit? Walang public worship. So, anong ibig sabihin pag walang public worship? Wala ring offering. Practical yan. Yan ang katotohanan. Ang iba ay na walang masyadong maraming pondo sa kanilang mga simbahan ay paubos na ang kanilang pondo. Kasi mayroon namang pinagkakagastusan, lalo na sa ating mga civilian churches na sinusuportahan natin ng ating mga manggagawa. Suporta ng pastor, diakonesa, mga music director, volunteer workers, mayroon pang mga security guards, janitor at iba pa na mga manggagawa sa loob ng ating simbahan. Mga bayarin ng simbahan, gaya ng tubig, kuryente, internet at iba pa. Kaya, kayong mga nakikiisa ngayon, ganito ang realidad na sitwasyon ng ating mga simbahan. Hindi lang mga tahanan na naghihirap, hindi lang tayo ang naghihirap ngayon, kundi maging ang ating mga simbahan. Kaya kayong mga nakikiisa ngayon, mga nanonood ngayon, nasaan man kayo mga kapatid, tingnan natin kung paano tayo makatulong sa kanya-kanya nating simbahan kapag nakalagpas na tayo sa sakunang ito na ating kinakaharap. Kaya yung mga offering ninyo, mga kapatid, mga pasasalamat ninyo, ipunin nyo lang yan. At pagkatapos ng COVID-19 na ito, dalhin ninyo lahat yan sa inyong mga simbahan. Anumang denominasyon, naroon kayo. Dalhin nyo yan sa inyong mga simbahan at minsanang ialay bilang pasasalamat sa ating Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayon na alagaan natin, suportahan natin, at panatilihin natin ang kabanalan sa ating mga simbahan. Pangalawa, maliban sa ating mga simbahan, kinukumusta rin ng Panginoon ang mismong buhay natin. Yung mismong sarili natin. Noong pinagbabaliktad ni Jesus ang mga lamesa sa loob ng templo, tanong sa kanya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit mga kapatid, ang tinutukoy ni Jesus dito ay kanyang katawan, ang kanyang sarili. At nang mamatay siya sa krus, araw ng Biyernes, at sa 2 araw, Linggo, ay muli siyang nabuhay. Yun yung pinaghahandaan natin sa ating paglalakbay ngayong Holy Week, mga kapatid. Yun ang sinasabi niya
na itinatag niya ang templo sa loob ng 3 araw. So ang templo o simbahan ay hindi lang isang istruktura o building, mga kapatid, kundi tayo mismo, ang mga mananampalataya, ay mismong sila ang templo ng Diyos. So, di ba sinabi ni Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Korinto na matatagpuan natin yan sa 1 Corinthians 1 Corinthians 6 verse 19. Nasabi niya, hindi nyo ba alam na ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo ang tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kaya ang sarili natin mismo, mga kapatid, ay tahanan ng banal na Espiritu. At ngayon, kinukumusta rin ng Panginoon ang sarili natin, ang mismong buhay natin. Kumusta ang katawan ninyo, mga kapatid? Kumusta ang buhay ninyo, mga kapatid? Sa itsura mo ngayon, may salamin ka ba dyan sa harapan ninyo? Magsalamin nga kayo, mga kapatid. Kung tingnan ninyo yung itsura nyo ngayon, masasabi mo ba na bilang isang Kristiyano ay tahanan ng Diyos yan? Hindi naman sana kagaya ng templo ng Jerusalem. Ang katawan natin na imbes na tahanan ng Diyos ay naging tahanan na ng mga hayop. Yung iba kasi, meron akong na ano dito na parang mura ba siya ba? Masamang salita ba? Na sinasabihan ng kapwa nila na peste. Ang ibig sabihin natin yun ay animal. Animal ka. Parang hayop ka. Peste ka. May masama pa dyan, mga kapatid, yung salitang yawa. Hindi ko alam yun noon, pero nung maano ko dito, ang ibig sabihin pala ng yawa ay parang diablo o kaya satanas. Yung pinakamasama dito, pinagsasama pa nila yung dalawa. Sinasabihan nila yung kapwa nila na, pisting yawa ka. Hayop na nga, animal na nga, diablo pa, satanas pa. Ano pang mas masama doon? Huwag naman, kapatid. Huwag naman nating mumurahin ang ating kapwa ng mga ganong mga bagay. Because our bodies are the temple of the Holy Spirit. Kaya dapat proud tayo sa sarili natin sa panlabas at panloob na aspeto ng ating pagkatao. Siguro sasabihin ng iba, Pastor, di man ako gwapo, di naman ako maganda. Napapangitan sila sa sarili nila ba? Ang pangit-pangit ko. Kapatid, huwag mong sabihin yan. Dapat kung lalaki ka, sabihin mo sa iyong sarili na gwapo ka. Kasi kawangis natin ng Diyos. Kung ikaw ay babae, sabihin mo sa sarili mo, maganda ka. Templo ka ng Espiritu Santo, kapatid. Nilikha tayo na kawangis ng Diyos. Kung anong tingin mo sa sarili mo, yan ang magiging identity mo, kapatid. Yan ang magiging realidad sa iyo. Kaya kapag sinabi mong pangit ka, ay pangit ka talaga. Pero pag sinabi mong gwapo at maganda ka, gwapo ka, maganda ka. Because the truth is, our perception always defines our reality. Ngayong stay at home tayo, di tayo masyadong naaarawan. Sigurado puputi ang kutis natin. Yung mga gustong magpaputi, pumuputi na sila ngayon. Di ko lang alam, mga kapatid, ang waistline mo ngayon na 30, kung pagkatapos ng COVID-19 ay 30 pa rin ang waistline mo. Ma-maintain mo kaya ang hugis ng katawan mo? Maliban sa panlabas na pagkatao natin, kumusta naman ang panloob na aspeto ng ating buhay?
Diyan tayo lalong nakikita ng Diyos, mga kapatid. Yung mga bagay sa atin na hindi nakikita ng mata. Pero ang Diyos, alam niya yan. Yung laman ng puso natin. Dahil dito kumikilos ang Espiritu Santo sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Nakikinig ba tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu sa puso natin? Nakakalungkot isipin na sa ebanghelyo na ating binasa, mga kapatid, na mismong mga tao sa templo ng Jerusalem, sentro ng Judaismo sa panahon na iyon, kung sino pa ang inaasahan na magtataas ng kabanalan at kabutihan, sila pa ang gumawa ng panlilinlang, pananamantala, at nagiging sakim sa kayamanan. Dapat silang maging model ng kabanalan. Nakaka-disappoint yung pangyayaring ito sa templo ng Jerusalem. Kawawa naman yung hintil na pupunta sa templo para manalangin. Hindi siya makakonsentrate dahil sa pagluhod niya ay katabi niya ang baka, katabi niya ang karnero, katabi niya ang kalapati, at nadidistract siya sa ingay ng mga salapi. Porkit siya ay hindi Hudyo, okay lang. Ginawang palengke ang darasalan. Mga taong walang konsiderasyon. Kaya ngayong Holy Week, mga kapatid, lahat tayo, sundalo ka man o sibilyan na nakikiisa sa devotion na ito, ang panahong ito ay panahon na tingnan natin at i-assess natin ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Sana matagpuan tayo ng Diyos. Sana makita tayo lagi ng Diyos na banal, tunay at hindi nagpapanggap lamang ng mga alagad ng Panginoon. At kung mangyari man na ikaw ay nanonood ngayon, kapatid, ay ang buhay mo ngayon ay di mo pa pinakikinggan ang tawag ng Diyos sa buhay mo, huwag mo nang ipagpabukas pa ang pakikinig mo sa Kanya. Pakinggan mo ang boses ng Espiritu Santo sa puso mo. Papasukin mo siya at gawin mong tunay na tahanan ng Diyos ang buhay mo. Minsan, marami ng tao na nakalimot na sa Panginoon. Nakalimutan na nila na sila ay likha ng Diyos at dapat mamuhay na puno ng pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng buhay sa kanila. Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ang mensaheng ito ay inanyayahan tayo at pinapaalalahanan tayo na tayo ay tahanan ng Diyos. Tahanan ng Espiritu Santo. At inaanyayahan tayo ng Diyos na manatiling tapat sa Kanya. Sa ating isipan, sa ating mga salita, sa ating puso, sa ating ginagawa. Ipakita natin na tayo ay tunay na templo ng banal na Espiritu. Ulitin ko, ang dalawang bagay na gusto kong naibinahagi ko sa inyo, mga kapatid. Sa teksto natin ngayon, una, kinukumusta ng Diyos kung paano tayo nagiging concern sa ating mga simbahan. Paano natin ipinapakita na mahal natin ang Diyos at caring tayo sa ating mga simbahan. Pangalawa, kinukumusta tayo ng Diyos sa ating mga buhay mismo bilang templo ng banal na Espiritu. Sana makita natin ito at tayo ay patuloy na mabuhay bilang totoong templo ng ating Panginoong Diyos. Let us conclude this message through the prayer song na
Change my heart, O God. At hayaan natin ang Diyos na patuloy na maghari sa ating buhay at patuloy na i-guide niya ang buhay natin, ang puso natin, ang isipan natin. At kung mayroon man tayo pang mga kasalanan sa buhay natin, hayaan natin, ihingi natin ito ng tawad sa Panginoon. Hingin natin sa Kanya na baguhin ang puso natin, baguhin ang isip natin, and let our God truly change our hearts. Awitin natin ito. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, O God. Change my heart, O God. May I be like you. None like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, O God. May I be like you. Manalangin tayo, mga kapatid. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagkumusta mo sa amin. Salamat sa paanyaya mo. Tulungan mo kami upang patuloy kaming mamuhay na banal at kaaya-aya lagi sa iyong harapan. Patuloy mo kaming gabayan sa araw-araw at sa aming patuloy na paglalakbay ngayong linggo na ito patungo sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo ay tunay na masumpungan namin ang iyong walang hanggang kabanalan. Masumpungan namin ang iyong walang hanggang kaharian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dito na po nagtatapos, mga kapatid, ang ating pagsama-sama sa Holy Monday Devotion. Salamat sa inyong pakikisa. At salamat din muli sa aking mga kasamahan dito, si Kenneth at saka si Jeff. At ipanalangin natin ang bawat isa na ang ating mga pangarap sa buhay ay matupad. At may good news pala na di ko alam kung di pa naman ito confirm. Tama ba ito, mga kapatid, na parang na-terminate na raw yung ang tawag dito, preventive lockdown namin dito dahil yung mga na-testing ng mga PUI ay puro negative na. Puro negative. Kaya papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at sana tuloy-tuloy na, mga kapatid. At kung hanggat maaari lang
maihabol na mawakasan natin ang COVID na ito hanggang sa pagdating ng Easter Sunday, para yung celebration sana natin ay lubusan ang tuwa natin sa pag-celebrate natin sa darating na Easter Sunday. Patuloy lang tayong pagpanalanginan sa ating mga personal na mga panalangin. Patuloy lang din tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yun lang po, at muli bukas po ulit ng 5 p.m. Ganito rin po ay magkaroon din tayo ng daily devotion. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.